aalis na naman po kayo? May kailangan lang silipin sa opisina, anak. Ha? Kano mo na bahala dyan? Gustong-gusto kong magalit sa kanya kaysa ginawa niya kay Leo. Pero hindi ko rin maiwasang hindi maawa sa kanya. Pero sana naman kahit konti magpakita ka ng empathy. After all, yung asawa mong nawalan, siya yung namatayan. Si Pusha nakatakas na isahan ako eh. Ano? Oo eh, nagdahilan, iihilan daw tapos biglang... Bihira. Kapal na mukha mo para sugurin ako dito! Ako pa ang makapal ang mukha! Mas makapal ang mukha mo! Alam ko na yung ginawa mo! Walang niya mo kasi talaga! Halika dito, lumapit ka! Ano? Anong hindi kaya? Mama, teka lang! Sabi ni... Aling Lena! Paing nga, no? Aling Lena, anong ginagawa niyo dito? Nandito siya para manggulo! Hindi na po ako tatakas ulit! Hindi na po ako uulit mo! Talagang hindi. Dahil sa susunod na ulitin mo ba to, wala nang patumpik-tumpik pa. Diretso na to sa ulo mo. Kari? Alam ko, mismo na yung pamilya mo, pero mas lalo ka lang masasaktan kung magmamatigas ka. Pinapasan nila ako dito, please! Hindi ko na kaya! Hindi pa kayang gawin yun. Sisiguraduhin ko na hindi ka nila sasaktan at tatatuhin ka nila ng maayos. Who's in the hospital? Si Celine. What happened? I don't know the exact details, pero pumunta dito yung nanay ni Celine, accusing mom na may kinalaman siya kung bakit siya nasa hospital. Kampihan niyo yung kriminal na yun. Sige na, pati yung Lena. Tulungan na ninyo! Lena ang pangalan ng nanay ni Celine. Yes, Dad. That's her name. Tulungan niyo yung mag-ina. Samahan niyo yung nanay ng kriminal na yon. Magbantay sa kanya sa ospital. Sige, bantayan niyo si Celine. Sige na, pati yung Lena. Tulungan na ninyo! Lena ang pangalan ng nanay ni Celine. Yes, Dad. That's her name. Lena? Sinong Lena yun? Siya kaya yung Lena na kakilala ko? Gusto ko sana magpa-ultrasound kasama ka. Lena, hanggang dito na lang tayo. Anong ibig mong sabihin? Si Senator Carriedo, ikakasal na ako sa anak niya. Gano'n na lang yun? Iniwasan mo ako ng ilang linggo tapos ngayon ikakasal ka na sa ibang babae? Malaki ang utang na loob ko kay Senator Carriedo. Siya ang tumulong sa akin para manalo ako sa eleksyon at marami pa siyang plano sa kandidatura ko. Tatalikuran mo kami para sa pangarap mo? Bibigyan kita ng pera. Magagamit mo para sa pagsimula mo. Magpakalayo-layo kayo. Tama na, Nick! Pero imposible, hindi siya si Lena. Maraming Lena sa mundo. Kailangan kong malaman ang totoo. Huwag kang matakot. Ito ang pera ninyo, ha? Isaksak mo sa baga mo kahit na hindi ninyo deserve. Ma'am, hindi ko naman alam na sasaksakin ng alaga ako si Celine eh. Wala namang problema sa akin kung saksakin yung Celine. Ang problema sa akin yung si Lena na alam niya na kung anong gusto ko ipagawa sa anak niya. Ang tatanga ninyo! Bakit niyo ba ako sinigaw, ha? Bakit niyo ba ako kinamta? Na-corner ho naman kasi kami ng alaga ko eh. Hayaan niyo ho, huwag kayong mag-alala. Iko-contain ho namin ang problema. Hindi namin papalakahin yung issue. At saka ayoko rin naman humawala ng trabaho. It's too late. Alam na ni Lena, yung asawa at anak ko nagdududa na sa akin. I'm warning you. Pag ang pangalan ko nakadadkad dito at lumabas na ako ang nag-uutos sa inyo, ako mismo ang kakaladkad sa'yo papunta doon sa libingan mo. Kaya magpagawa ka na ng puntod mo. Ha? Ate, wala dito si Ate Kari. Busy na siya sa bago niyang buhay. Pero okay lang yun. Dito naman kami ni Nanay, hindi ka namin iiwan. Basta ate, huwag mo kami iiwan.
Anak. Celine, anak. Gumising ka na. Anak, hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. At sa mga kapatid mo. Alam ko, ang dami-dami mo na sinakripisyo para sa amin. Dumating ka na sa ganitong sitwasyon dahil sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Anak, ako dapat nagsasakripisyo para sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Celine, anak, gumising ka na. Anak, pinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat. Para may alis kita sa center. Babawi ako, anak. Wala na kahit sino makakasakit sa'yo. Kaya, anak, bumalik ka na sa akin. Bumalik ka na, anak. Nay? Nay, yung kamay na Ate Celine ay gumagalaw. Doc! Doc! Nay! Ate! Diyos ko! Ang anak ko gising na! Doc! Excuse me po, Mrs. Labas na po na kayo. Kami na po bahala dito. Si Lena, ang nanay ni Celine? Ang galing mo doon kanina, anak, ha? Napatahan at napaniwala mo si Fuchsia. Anak nga kita. Nagmana ka sa akin. Magaling ka rin makipag-usap. At hindi ako magtataka kung balang araw, ikaw na ang mamamalakad sa negosyo. Ayoko. Wala akong planong kunin yung negosyo mo. Kung bakit ko nagawang kausapin si Fuchsia? Kasi naaawa ako sa kanya. Dahil nakikita ko yung sarili ko at mga kapatid ko sa kanya. Na ayaw kong mangyari yun sa amin at sa mga kapatid ko. Dahil kahit ano pang sabihin mo, masama pa rin ang mga ginagawa mo. Ay, nako. Paano na yan, Rico? Eh, hindi tanggap ng anak mo yung mundong ginagalawan mo. So, paano patatahimikin yan? Stable na po ang pasyente. We just have to run a few more tests para makasigurado tayo sa recovery niya. Salamat. Si Lena, ang nanay ni Celine? Hindi kaya... Bubuhayin ko ang anak natin ng walang pera mo. Huwag ka rin mag-alala, Nick. Dahil hindi siya makakasagabal sa kandidatura mo. Dahil kahit kailan, hindi ka niya makikilala bilang ama niya. Anak ko si Celine. Salamat po. Anak, akala ko mawawala ka na sa amin. Akala ko iiwan mo rin ako. Pero salamat sa Diyos. Bumalik ka. Okay ka na ulit. Nay, huwag po kayong umiyak, Nay. Ayoko pong nalulungkot kayo. Hindi ko po kayo iiwan. Ate, hindi ko alam kung
tama ba na sabihin ko to sa'yo ngayon? Pero kasi nung nag-agaw buhay ka, natakot ako. Ate, buntis ako. Ate, patawarin mo. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan. Yung pagdating ng baby na to sa buhay mo, hindi mo kasalanan. Tatanggapin natin siya. Palalakihin. Aalagaan. Salamat, Mama. Ma'am Lourdes, maraming salamat ha. Kasi kahit wala na sa ICU ang anak ko, pinayagan mo pa rin akong dalawin siya. Pati yung minor de edad kong anak. Maraming salamat. Yun lang po kasi yung alam kong paraan para makatulong sa inyo. Hindi ko mapilit magsalita si Miss Darla eh. Tapos si Meggie, pinoprotektahan siya ni Miss Darla kaya dead end. Ayaw nilang sabihin o aminin yung pinagawa ni Miss Gatchalian. Pasensya na po kayo pagkatapos po dito sa ospital, kailangan po bumalik ng center ni Celine ha, ma'am. Tapos, meron po kayong 1 oras sa visiting rights. Huwag po ninyong sayangin. Salamat po. Mauna na po ako ha. Tara. Ella, Anong ginagawa mo rito? Ate, ayan si Topet, nagpupumilit sumama sa pagdalaw sa'yo. Ewan ko ba, ba't ba kayo naging close din? Pasensya na, Celine. Ilang ulit ako nakadalaw. Pasensya ka na rin kung nasigawan kita nung huli mong dalod. Wala yun. Walang isipin yan. Si Carrie, kailan siya dadalaw? Huwag ka nang umasa doon, ate. Iniwan niya na nga kami ni nanay eh. Sa tingin mo ba tayo pa rin ang pipiliin nun kaysa sa mapera niyang tatay? kamusta ka? Wala ako sa mood makipagkamustahan sa'yo. Lena, ang liit ng mundo. Ikaw pala ang nanay ng batang nakakulong tayo sa pagpatay kay Leo. Walang pinatay ang anak ko. Kayo ng asawa mo ang nagpapahirap sa kanya. Kaya pwede ba, Dominic? Lubayan niyo na kami ng anak ko! Anak natin, Lena. Hindi. Anak ko si Celine, di ba? Kapatid pa rin natin siya, Gina. Kapatid pa rin ba ang turing niya sa atin, ate? Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Siguro, nagagawa at nakukuha niya lahat ng gusto niya dun sa poder ng tatay niya. Naiintindihan ko si Carrie. Tagal niya itong inintay eh. Masaya ako para sa kanya kasi ngayon, napunan na yung kulang sa pagkatao niya. Nung namatay si Tatay Delphine, nung nalaman ko na hindi niya ako totoong anak, naramdaman ko rin na may kulang sa buhay ko. Ako kaya,
Kailan ko kaya makikilala yung totoo kong tatay? Makikilala ko pa kaya siya? Lena, umamin ka na anak ko si Celine. Ito ang birth certificate niya. Yung taon at buwan ay pinanganak mo siya, hindi nagkakalayo sa araw na sinabi mo sa aking buntis ka. Lena, anak ko si Celine. Alam ko din nagpa-imbestiga ako, Lena. Hello? Ipahanap mo sa private investigator ang birth certificate ni Celine Serrano. Kailangan ko ASAP. Ayan na po ang birth certificate ni Celine Serrano. Nakalagay dyan na ang nanay niya ay si Lena Serrano. At ang tatay na nakaregister dyan ay si Delphine Serrano. Anak ko nga si Celine. But I need a solid proof para patunayan ang hinala ko. May isa pa akong ipapagawa sa'yo. Nakuha na ako yung specimen. Congressman, ipapadala ko kayo dito sa lab para mapa-DNA testing. Sige, hintayin natin ang resulta ng DNA test at kapag lumabas yun, hindi mo na maipagkakaila sa akin ang anak ko. Hindi mo na kailangan hintayin ang resulta ng DNA. Aamin na ako, Dominic. Oo. Anak mo nga si Celine. Ngayong alam mo na yung totoo. Pwede ba, Dominic? Lubayan mo na kami ng anak ko. Hindi ako aalis. Hindi to pwedeng malaman ni Celine. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit nasa juvenile center siya. Ang asawa mo ang may dahilan kung bakit na ospital siya. Lalo lang maguguluhan ang anak ko kapag nalaman niya yung totoo. Pero hindi mo rin pwedeng ipagkait sa akin ang anak ko. Ang kapal din naman ang mukha mo, Dominic, para sabihin niya. Ikaw ang umiwan sa amin. Pinagpalit mo kami sa mga pangarap mo. Tinalikuran mo kami para sa ambisyon mo. Alam ko, mali ang ginawa ko dati. Pero andito ako ngayon, gusto kong bumawi. Hindi na mas kailangan ako ng anak ko. Hindi ka namin kailangan. Nagawa kong buhayin, nagawa kong palakihin ang anak ko nang wala ka. Lahat gagawin ko para kay Celine. Lahat gagawin ko, hindi ka namin kailangan. Nena, kung napalaki na mo ng maayos si Celine, bakit siya nakakulong? Bakit siya nakapatay ng tao? Ha? Anong nangyari sa buhay ng anak ko? Nena, baka hindi lang ako may pagkukulang. Dahil kung nagawa mo siyang palaki ng maayos, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon! Wala kang karapatan para sumbatan ako! Wala kang karapatan dahil hindi mo alam yung totoong nangyari. Hindi mo kilala si Celine. Sino ka? Sino ka para sumbatan kami? Sino ka para husgahan kami ng anak ko? Hindi siya kriminal. Hindi niya pinatay ang anak ng asawa mo. Alam ko! Dahil yun ang totoo. Aba, mukhang handa ka na pumasok sa school sa pasokan ah. Anak, anong kung galit ka pa rin sa akin dahil doon sa nalaman mo tungkol sa negosyo ko?
At ilang araw ko na rin ito pinag-isipan at siguro tama ka nga. Hindi na nga makakabuti yung negosyo ko, lalo na ngayon pakasama na kita. Anak, ganito. Unting-unti ko titigil ang mga operasyon ko. Pero hindi sa ngayon. Siguro kapag andito ng nanay mo, yung nanay mo lang naman na makakapagpatigil sa akin sa anumang bagay eh. Siya lang? Eh, siyempre kasama ka na dun. Pag kasama ko na kayo pareho, wala na akong dahilan para gumawa ng makakasama sa inyo. Kaya kung matutulungan mo akong makausap ang nanay mo at makumbinse na sumama dito, hindi lang ang Auntie Becca mo ang kaya kong pakawalan. Pati na rin ang illegal kong negosyo. Talaga? Sige pa. Bubuelo ako para makausap ko si nanay. Gagawin ko ang lahat para makasama natin siya ulit. Salamat, anak. Kung anong binabalak mo, Dominic, huwag mo nang gawin. Dahil hindi ko papayagan. Hinding-hindi ka makakalapit kay Celine dahil hindi ko papayagan. Hindi ko hahayaan yung kaya umalis ka na! Umalis ka na! Lena, huwag mong isipin na wala akong pakialam sa anak ko. Hayaan mo akong makabawi sa kanya. Kung talagang gusto mo makabawi, kausapin mo yung demonyo mong asawa. Sabihin mo huwag niya nang pahirapan yung anak ko. Hindi ko kontrolado ang utak ni Belda. Pero kakausapin ko siya. Lahat gagawin ko. Huwag puro salita! Gawin mo yun man lang magawa mo para kay Celine. Sige na, umalis ka na. Umalis ka na! Nay? Nay, di ba po yun po yung stepdad ni Leo? Bakit niyo po siya pinagtatabuyan? Alam mo kung ano sabi ng anak mo? Na meron ka pa rin daw gusto sa nanay niya, kay Lena, at ikaw, hoping ka na magbabalikan pa kahit magiging pamilya kayo. Naniwala ka naman. Sinabi ka nun. Para tumigil na siya sa mga tanong niya tungkol sa ginagawa ko sa din. Baka naman ito na yung sign para humingi ka Hindi ng... ako makakapayag. Walang malalaman si Celine. At hindi makakalapit si Dominic sa kanya. Pero friend... Uunahan ko si Dominic sa kung anong plano niya. Sisiguraduhin ko na hindi niya makukuha ang anak ko. Alam ko pinuntahan mo siya sa hospital. Sabi ng secretary mo. I really hope she's okay. She was transferred to a regular room already. At andun pa rin yung mga taga-juvenile center na nakabantay sa kanya. Are you okay, Dad? What's the matter? May nangyari ba? Nagkaharap na kami ni Lena. At sinabi niya sa akin yung totoo. Anong totoo? Si Celine.